Eto yung statement niya mga kaloys na talagang nakakagigil, okey? Pakinggan niyo 'to mga kaloys, itong, sinabi niya kasi may nagtanong, about dun sa independent body. Meron na bang ano, meron na bang, result, 'di ba? Pero ito ang sagot ng padre. I know na everything's still being investigated po, pero ano po yung nakikita nating time frame on sa independent fact finding po ng Ateneo? Independent fact finding, pero hindi nila maano nga, ma-convince na accident talaga ang nangyari. Kasi ang ginagawa nila is damage control. Just imagine mga kaloys, kung meron talagang hazing na nangyari, iba yun ang ano, iba yung impact. Or close itong pare na 'to sa mga parents ng mga players. Kasi ang point ko nga mga kaloys, kung nagkasala itong mga players o sibakin sila lahat, bakit? Wala na bang ibang magagaling na players? Pero hindi yung nga hindi ko maintindihan sa pare na ito, 'di ba? Bakit gusto niyang pagtakpan o ayaw niyang ng katotohanan para tapos, 'di ba? Ang sinasabi sa amin, sabi nila na at least 2 weeks ang kailangan nila kasi talagang At least, alam mo ba mga kaloys yung at least, puwedeng 1 month, kasi at least, 'di ba? So puwedeng 1 month, 1 year, 2 years kasi at least, Hindi yung hindi siya nagmamadali na malaman yung hustisya or yung katotohanan. Kasi at least, 'Di ba kasi kung independent body ka niyan, kung simpleng aksidente lang, tatagal ba ng 2 weeks? 'Di ba yung simpleng aksidente lang sa daan, 'di ba yung magtalo yung driver at saka yung biktima, 'di ba? Ang bilis lang malaman na eto aksidente 'to kasi ganito nangyari, blah, blah, blah. Ma-explain talaga na nagme-make sense, 'di ba? Pero eto kung aksidente 'to, bakit ang tagal nila magsalita, bakit pa iba-iba ang statement? May tinatago talaga tapos ayaw pa nila mabilisan. So, ano sa tingin niyo mga kaloys? thorough, exhaustive to. At kahit kami mismo na nasa administration, kahit yung coaching staff, lahat sila ay maaaring nilang tatawagin at kausapin. So, ang sabi nila, at least 2 weeks, maybe more. Ay ko bigyan ng deadline kasi baka magsabi na naman kayo na hindi nagawa, ganun. Pero See? Imagine mga kaloys, yung hindi nga ma-accept paano nagkaroon ng pasa, dun pa lang, wala talagang puso at tapos 'di ba gusto pa nilang areglo. Ano ibig sabihin nun? Hindi talaga aksidente, 'di ba? Tapos until now wala pa, nasa DOJ pa. Pero yung isang BBM vlogger na mahilig sa fake news, ayun nahuli na daw yung dalawang ano, yung suspect, 'di ba? Pero eto, ang tagal. Dahil ba atinista ang first lady, 'di ba? Or dahil ba yung DILG ay friend nung isang coach? So, eto mga kaloys, nag-research ako kung ano ba talaga, may narinig na ako kasi 'di ba galing ako sa Ateneo de Cagayan, Xavier University, may narinig na ako sa mga friends ko about dito sa pare na ito. Pero may isa talagang article na talagang first hand experience niya kung anong klase itong pare na ito. Okay, sa Ateneo de Cagayan. Okay, bago siya na lumipat sa Ateneo de Manila. So, take note mga kaloys, ang Ateneo de Davao ay parang branch yan. Okay? Pero karamihan talaga, ang head talaga niya nasa Ateneo or sa Manila. Okay? So, eto mga kaloys, yung same school kung saan ako, pero meron talaga siyang experience dito sa pare. Ito po si Antonio Montalban. Okay? So, gigil na gigil siya dito at sinabi nga niya dito, 'di ba? I had personally witnessed how the man leads. Okay? May sinabi pa siya dito mga kaloys. First hand talaga kasi nagsusulat siya. So, sabi niya dito, ito dong pari na ito, obsessed daw, okay? Mahilig, okay? Mag-control kung ng public narrative. Kumbaga yung story na gustong ipalabas, gusto niyang kontrolin. So, ibig sabihin nun, kung may katotohanan, gusto talaga niyang i-control. Okay? And yun na nga ang reason din na itong si Antonio, sinabi niya strike 2 na ito, hindi lang sa Ateneo de Manila. Sabi niya, parang ginagawa ng pare na ito ay
same sa ginagawa niya dun sa Xavier University. Ano ba yung kaso sa Xavier University na ginagawa niya? Okay? So, sabi din niya dito na ano talaga siya? Magaling siya sa damage control. Ayun na nga, di ba? Doon pa lang sa mga players, surviving, they are victims, di ba? So, isa dito mga kaloys, may sinabi din siya dito tungkol dun sa article na sinulat niya na may gustong ipabura si Father Bobby. And aside from that, eto mga kaloys, may ano kasi properties na binibenta itong Ateneo sa Cagayan. So kailangan kasi ng mga yung parang consultation doon sa property. Actually, may isa kong property binili doon doon sa uptown. Okay? May campus kasi doon sila ginagawa. So kailangan may consultation doon sa mga faculty at yung mga nakatira doon ng mga faculty din. Ang ginawa pala niya mga kaloys, okay, yung consultation na yon ay by invitation only. Nagets niyo mga kaloys? Na kung ano talagang gusto niya ay masusunod talaga. Right? So parang si Padre Damaso. So dito mga kaloys, maraming mga teacher ang parang hindi in-invite kasi alam niya na mag-oppose. So ganun po ang klase ng leadership niya. Okay? So, yun na nga, ito, witness to mga kaloys po niyang kasuhan. Pero yun na nga, sabi niya, ugali na talaga ni Father Bobby na ganun. Okay? Kaya nga, sinabihan niya si Coach Tab, okay, na wag magsalita. Mabiblame mo ba si Coach Tab? Kasi ang nangyari kasi ng mga kaloys, na parang biktima yung mga players, si Coach Tab na lang ang sisihin. Pero kung si Coach Tab nga, bakit ang tagal na magsalita? Kinausap pa nila si Coach Tab na ang magiging kaso mo ay bailable. Kami ang bahala magbayad. Nagets yung mga kaloys? Yung recommendation ng NBI ay kasuhan itong mga coaches, kasama si Tabal, pero bailable. Iba kasi yung non-bailable mga kaloys kasi nga pwede yung mga makulong magsasalita talaga yan May isa talaga dyan na magsasabi na kung ano talaga ang totoong nangyari. Nagets yung ko mga kaloys. Kaya ang saklap, okay? Pari pa naman ito, pero bakit ganyan? Ayaw niya ng katotohanan. And yun ang magalis sa katanungan natin, dapat bang makasuhan ng obstruction of justice itong Ateneo President? 98% po sa inyo mga kaloys nagsasabi na oo. 2% nagsasabi ng hindi. Yun ang mga kaloys, mayaman ang kabangga natin at may connection. Padre yan Di ba?